Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Akala niya ay napaniwala niya ng husto ang hurado. Ngunit nang basahin ng hatol, tila bumigay ang kanyang katawan. Ang ina at fitness instructor na ito ay itinayo ang buong depensa sa iisang kwento lamang. Ipinakita niyang isa siyang natatakot na ina na pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa isang abusadong ama. Sinabi niyang siya ay takot na takot. Ayon sa kanyang mga abogado, hindi niya kailanman intensyong may masaktan. Sa simula, tila gumagana ang depensa. Nakikinig ang hurado. Ngunit nagbago ang lahat ng ilahad ng mga taga-usig ang mga ebidensya. Ang burner phone, ang bayad na $2,000, ang DNA, at iba pang mahahalagang detalye. Ang sandaling makikita ninyo ay ang oras na napagtanto ni Diana Lovejoy na hindi kayang tapatan ng kanyang kwento. Ang bigat ng mga ebidensyang inilatag sa korte. Ang kanyang asawa ay nalinlang at ang mga patunay ng tunay na nangyari noong gabing iyon ay lumabas sa paraang hindi inaasahan ng marami. Ito ang kaso ng isang babae na ginawang mas madilim ang isang labanan sa kustodiya ng anak. At ang bawat detalye na maririnig ninyo ay napatunayan sa pamamagitan ng mga record ng korte, ulat ng pulisya at mga testimonya sa paglilitis. Kung hindi mo pa naririnig ang kwentong ito, maghanda ka. Dahil ang nangyari sa Carlsbad, California noong Setyembre 1, 2016 ay magpapakita kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang tao kapag ayaw niyang matalo. Isang hiwalayan na nauwi sa trahedya at isang hindi inaasahang kasabwat na naging susi sa paglabas ng katotohanan. Si Greg Mulvihill ay 47 taong gulang noon, isang computer programmer at ama ng isang batang lalaki. Mahigit 2 taon na silang hiwalay ng kanyang asawang si Diana. Noong gabi ng Setyembre 1, 2016, ilang minuto bago mag-alas 11 ng gabi, tumunog ang kanyang telepono. Isang lalaki sa kabilang linya ang nagpakilalang private investigator. Sinabi ng tumawag kay Greg na mayroon siyang impormasyon tungkol kay Diana. Mga detalye na maaaring makatulong sa kanya sa proseso ng kanilang hiwalayan. Mga dokumentong dapat umano niyang makita. Nagbigay ang tumawag ng tiyak na tagubilin. Pumunta raw si Greg sa isang dirt road malapit sa Avenida Soledad, malapit sa Rancho Santa Fe Road. Mayroon daw isang pakete na nakadikit sa isang poste ng kuryente. Sa loob nito ay may mga dokumento. Una ay mga sample na pahina at pagkatapos ay maaaring magpasya si Greg kung nais niyang bilhin ang natitirang impormasyon. Alam ni Greg ang lugar na yon. Nakapag-hiking na siya sa trail na yun dati. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Dahil dito, tumawag muna siya sa Carlsbad Police Department. Ipinaliwanag niya sa dispatcher kung ano ang nangyayari. Sinabi ng dispatcher na nasa kanya ang desisyon kung pupunta siya roon o hindi. Pagkatapos, tumawag si Greg sa kanyang boss at kapitbahay na si Jason Kovach. Hiniling niyang samahan siya. Pumayag si Kovach at nagdala ng aluminum baseball bat bilang paghahanda kung sakali. Bandang alas 11 ng gabi, nagmaneho ang 2 lalaki papunta sa Avenida Soledad. May dala si Greg na maliwanag na flashlight upang makita ang madilim na daan. Habang naglalakad sila papunta sa poste ng kuryente, hawak ni Kovach ang bata na ibinigay ni Greg. Ngunit pagdating nila roon, wala silang nakitang pakete na nakadikit sa poste. Lalo pang lumakas ang kutob ni Greg na may mali. Kaya nagsimula siyang mag-scan sa paligid gamit ang kanyang flashlight. Pagkatapos ay may napansin siya mga 60 talampakan mula sa poste sa may mga kakahuyan. Sa una, mukha lamang itong maliit na bunto ng mga damit. Ngunit habang tumututok ang ilaw ng flashlight, naging mas malinaw ang nakita niya. Isang braso, ang dulo ng isang rifle, at isang taong nakahiga nang nakadapa, nakasuot ng camouflage na damit. Direktang nakatutok ang baril sa kanila. Agad na sumunod ang tutok. Pakiramdam ni Greg ay tinamaan siya sa likod. Sa katunayan,
Ang bala ay pumasok sa ilalim ng kanyang kaliwang braso at lumabas sa kanyang likod. Sa unang sandali, hindi niya agad naunawaan ang nangyari. Nakikita niya ang baril sa harapan niya. Ngunit ang pakiramdam ng tama ay parang galing sa likuran. Iisang salita ang sumigaw sa kanyang isipan. Takbo! Pareho silang tumakbo pabalik sa kanilang sasakyan. Narinig ni Kovac ang sunod-sunod na putok. Ramdam niyang may mga bala na dumaraan malapit sa kanya. Sa sobrang takot, nalampasan pa niya ang kotse at nagpatuloy sa pagtakbo sa kalsada. Samantala, nakarating si Greg sa sasakyan. Nasundo niya si Kovac sa Rancho Santa Fe Road. Tinanong siya ni Kovac kung tinamaan ba siya. Sa una ay hindi sigurado si Greg. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang kaliwang tagiliran, doon niya napagtanto na siya nga ay tinamaan. Sinubukan niyang magmaneho, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkahilo. Kaya napilitan siyang ihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Habang nangyayari ito, si Kovac ay nakatawag na sa 911 upang humingi ng tulong. Kalaunan ay nawalan ng malay si Greg. Samantala, dumating na ang mga pulis sa lugar. Sinuri nila ang bahagi kung saan sinabi ni Greg na nagtatago ang bumaril. Ngunit wala silang nakitang mga basyo ng bala o malinaw na ebidensya. Mukhang bihasa ang bumaril. Isang mahusay na marksman na hindi dapat nag-iiwan ng bakas. Pero may naiwan siyang isang bagay na kakaiba at hindi inaasahan. Isang tuwalya na may dumi, maayos na nakatiklop at iniwan malapit sa mga kakahuyan. Ayon sa testimonya ni Detective Scott Stallman, may karakter ng Angry Birds ang tuwalya. Ipinadala ito sa laboratorio upang suriin ang DNA. Ang maliit na ebidensyang iyon ay magiging napakahalaga sa investigasyon. Samantala, nakaligtas si Greg ang matapos sumailalim sa emergency surgery. Nang magising siya, agad niyang ikinuwento sa mga investigador ang tungkol sa misteryosong tawag sa telepono. Ayon sa kanya, ang tumawag na hindi nagpakilala ay nagsabing may impormasyon siya tungkol kay Diana. Kinapanayam din ng mga pulis si Kovac at kinumpirma niya ang kwento ni Greg. Sinabi ni Greg sa mga pulis na sila ni Diana ay nasa gitna ng isang matinding proseso ng paghihiwalay. Mayroon ding mainit na usapin tungkol sa kustodiya ng kanilang anak. Sa panahong iyon, 3 linggo na lamang ang natitira bago matanggap ni Greg ang settlement na nagkakahalaga ng $100 at 20,000 dolyar mula kay Diana. Malapit na rin nilang tapusin ang kasunduan sa paghahati ng kustodiya ng kanilang anak. Tandaan ang timeline na ito dahil magiging napakahalaga nito sa mga susunod na matutuklasan ng mga investigador. Sinimulan ng mga detective na subaybayan ang pinagmulan ng tawag sa telepono. Lumabas na ang numerong ginamit upang tawagan si Greg ay mula sa isang burner phone, isang track phone na binili lamang para sa partikular na layuning iyon. Pagkatapos nito, sinuri ng mga investigador ang mga surveillance footage mula sa mga lokal na tindahan. Noong 15 ng Agosto, 2016, 2 linggo bago ang insidente, isang babae ang pumasok sa isang Best Buy at bumili ng track phone. Nang suriin ng pulisya ang video, napag-alaman nilang ang bumili nito ay si Diana Lovejoy. Nang tanungin si Diana ng mga detective, inamin niyang siya nga ang bumili ng burner phone. Ngunit ayon sa kanya, ginamit lamang niya ito upang tawagan ang isang lalaking nagngangalang Weldon McDavid matapos niyang malaman na nasugatan si Greg. Sinabi rin niyang natakot siya. Ayon sa kanyang pahayag, 2 linggo pa lamang silang may lihim na relasyon ni Weldon. Siya ang firearms instructor ni Diana sa shooting range kung saan siya nagsasanay. Ngunit mas marami pang tanong ang mga investigador. Kailangan nilang matukoy kung sino ang bumaril. At si Diana mismo ang nagbigay sa kanila ng isang pangalan. Ang mga sumunod na pangyayari ang unti-unting nagdugtong sa lahat ng piraso ng misteryo. Ang burner phone, ang misteryosong tumawag, ang taong nakakamuflage,
at ang kakaibang ebidensyang naiwan sa pinangyarihan. Naalala mo ba ang tuwalyang may dumi na natagpuan malapit sa mga palumpong? Narito kung bakit ito naging mahalaga. Kumuha ng warrant ang mga detective upang suriin ang DNA mula sa tuwalyang natagpuan sa lugar ng insidente. Lumabas sa resulta na ang DNA mula sa dumi ay tumugma kay Weldon McDavid. Kalaunan ay inamin ni McDavid na siya nga ang nag-iwan nito habang naghihintay sa mga kakahuyan para kay Greg. Si Weldon McDavid ay 50 taong gulang noon, isang dating Marine, instruktor sa School of Infantry, at isang bihasang marksman. Nagtatrabaho siya sa gun range sa Oceanside kung saan kumukuha ng shooting lesson si Diana. Ayon sa cellphone tower data, parehong malapit sa lugar ng insidente sina Diana at McDavid noong gabi ng Setyembre 1, 2016. Ipinakita rin ng phone records na may komunikasyon sila bago nangyari ang insidente. Sa financial records naman, lumabas na nagbigay si Diana ng bayad kay McDavid na pagkasunduan nilang aabot sa $2,000 ang kabuuang bayad at nagbigay siya ng $1,000 bilang paunang bayad. Noong ikapito ng Setyembre 2016, 6 na araw matapos ang insidente, naaresto si Diana sa isang traffic stop malapit sa kanyang bahay. Kinabukasan, sinalakay ng mga awtoridad ang apartment ni McDavid. Maraming baril ang natagpuan sa loob. Kabilang dito ang isang silencer na ipinagbabawal sa California. Natagpuan din nila ang isang blast bag na may 7 ginamit na basyo ng bala, pati na rin ang baril na ginamit sa insidente, isang AR-15 style rifle. Hindi nagtagal, siya ay isinailalim sa kustodiya ng pulisya. Kapwa sila kinasuhan ng pagsasabwatan upang magsagawa ng pagpatay at pagtatangkang pagpatay. Ngunit kailangan pa ring maunawaan ng mga taga-usig ang tunay na motibo. Bakit gagawa ng ganito ang isang ina? Isang fitness instructor na sa unang tingin ay tila normal ang buhay. Ang sagot ay nakatago sa maraming taon ng proseso ng kanilang paghihiwalay at sa mga paratang na ikinagulat maging ng mga detective na humahawak sa kaso. May isa pang detalyeng natuklasan ng mga investigador. Isang bagay na sinabi ni Diana sa isang tao 1 taon bago mangyari ang insidente. Isang pahiwatig na nagpapakita na ang lahat ay hindi basta bigla ang desisyon dahil sa takot. Nagkakilala sina Diana Lovejoy at Greg Mulvihill noong 2005 sa isang dating website. Ayon sa kanilang mga kaibigan, mabilis at puno ng kilig ang naging simula ng kanilang relasyon. Pagkaraan ng 2 taon, ikinasal sila. Nanirahan sila sa maunlad na lungsod ng Carlsbad, hilaga ng San Diego sa Southern California. Isa itong baybaying lungsod na may humigit kumulang 100,000 residente. Ang Carlsbad ay isang lugar na sa unang tingin ay tila maayos ang lahat. Magagandang bahay, malilinis na kalsada, at mga taong mukhang maayos ang buhay. Dahil dito, madaling isipin na maayos din ang kalagayang pinansyal ng mag-asawa. Ngunit, hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Bago ipinanganak ang kanilang anak noong 2012, 8 beses na nakaranas ng pagkalaglag ng pagbubuntis si Diana. Nagtatrabaho siya bilang isang senior technical writer. Isa rin siyang triathlete at fitness instructor. Nagpo-post siya ng mga health at fitness video sa YouTube at gumagawa rin ng mga cooking content. Sa paningin ng marami, tila matagumpay siya. Masipag, disiplinado, at maalaga sa kalusugan. Ngunit ayon sa testimonya ng mga kaibigan at sa mga inilatag ng mga taga-usig, naniniwala si Diana na siya at ang kanilang anak ay may mga kakaibang karamdaman. Iniisip niyang mayroon siyang fibromyalgia at chronic fatigue. Sinasabi rin niyang may sakit sa bato ang kanilang anak. Gusto niyang painumin ang bata ng malalaking dosis ng guaifenesin, isang gamot na karaniwang sangkap ng Mucinex. Hindi sang-ayon si Greg sa mga paniniwala ni Diana.
tungkol sa medikal na kondisyon ng kanilang anak. Tumanggi rin si Diana na ipasuri ang kanilang anak sa mga espesyalista sa Children's Hospital kahit gusto itong gawin ni Greg. Dahil dito, lalong tumindi ang kanilang hindi pagkakasundo tungkol sa pangangalaga sa kanilang anak. Pagkatapos, noong 2014, gumawa si Diana ng mas mabigat na paratang. Sinabi niya sa ilang taong malapit sa kanya na di umano ay binibigyan siya ni Greg ng gamot nang hindi niya alam at sinasamantala siya habang siya ay walang malay. Ayon sa kanya, nangyari raw ito nang higit sa isang beses. Nagigising daw siya na parang lutang at may nararamdamang pananakit at doon lamang niya unti-unting iniisip kung ano ang maaaring nangyari. Inakusahan din ni Diana si Greg na di umano ay nakasakit sa kanilang batang anak. Napakabigat ng mga paratang na ito at nagkaroon ito ng malaking epekto sa kanilang sitwasyon. Noong Hulyo 2014, pinayagan ng isang hukom ang kahilingan ni Diana para sa restraining order. Dahil lamang sa kanyang pahayag, napilitang umalis si Greg sa sarili niyang bahay. Sa pagbabalik tanaw, ito ang unang pagkakataon na gumamit si Diana ng isang kwento upang makuha ang gusto niya mula sa sistema. Isang buwan matapos iyon, naghain si Greg ng diborsyo. Sa simula, tila si Diana ang nanalo. Halos naging estranghero si Greg sa sarili niyang anak. Pinayagan lamang siyang makita ang bata nang humigit kumulang 10 oras bawat linggo at may taong nagbabantay sa bawat kilos niya. Sa panahong iyon, hawak ni Diana ang halos lahat ng kontrol hanggang sa pumasok ang usapin ng pera. Noong Hunyo 2015, iniutos ng hukom na magbayad si Greg kay Diana ng $75 bawat buwan bilang child support. Sa panahong iyon, kumikita si Diana ng humigit kumulang $1,583 bawat buwan bilang senior technical writer. Si Greg naman ay isang software engineer na kumikita ng halos $1,500 na mas mababa kaysa sa kanyang asawa. Ibinenta ang kanilang bahay sa Carlsbad at lumipat si Greg sa isang apartment sa San Marcos. Ngunit kalaunan ay may nagbago. Sinuri ng mga investigador ang bawat paratang na ginawa ni Diana, ang tungkol sa pang-aabuso at iba pang mabibigat na akusasyon. Sa huli, wala ni isa sa mga ito ang napatunayan. Walang matibay na ebidensya ang sumuporta sa kanyang mga pahayag. Ang kwentong iyon ang naging dahilan kung bakit halos 1 taon na nalayo si Greg sa sarili niyang anak. Ang kwentong iyon ang nagbago sa kanya bilang isang ama na kailangang bantayan tuwing makakasama ang kanyang anak. Ngunit nang suriin itong mabuti, wala pala itong sapat na basehan. Napansin ito ng korte. Sa huling bahagi ng 2015, naglabas ng bagong desisyon ng hukom. Ang mga magulang ay magkakaroon ng pantay na kustodiya, 50-50. Hindi ito tinanggap ni Diana. Gusto niya ng buong kustodiya ng anak. Ngunit pagsapit ng tag-init ng 2016, naging pinal ang desisyon ng korte. Pantay na oras sa pag-aalaga ng bata ang ibinigay sa kanilang dalawa. Bukod pa rito, inutusan si Diana na bayaran si Greg ng $100 at $20,000 mula sa nalikom sa pagbebenta ng kanilang dating bahay. Sa panahong iyon, wala pang trabaho si Greg habang si Diana naman ay kumikita ng humigit kumulang $10,000 bawat buwan. Binago rin ng korte ang usapin ng child support. Sa bagong kaayusan, si Diana na ang magbabayad kay Greg ng $100 bawat buwan. Lubhang ikinagalit ito ni Diana. Ayaw niyang hatiin ang kustodiya ng anak at lalo na ay ayaw niyang magbigay kay Greg ng $120,000. Sa panahong iyon, nagsimula siyang kumuha ng mga shooting lessons at doon niya nakilala si Weldon McDavid sa Iron Sights Gun Range sa Oceanside, ang lalaking naging kanyang firearms instructor.
Tinuruan siya ni McDavid kung paano gumamit ang baril. Siya rin ang nag-install ng security system sa bahay ni Diana. May asawa si McDavid, ngunit kalaunan ay naging malapit ang relasyon nila ni Diana. Ayon sa testimonya ni McDavid, sinabi ni Diana sa kanya na sinasaktan umano ni Greg ang kanilang anak. Ikinuwento rin niya na matagal na raw siyang naghahanap ng paraan upang may gumawa ng aksyon tungkol dito. Sinabi rin niyang natatakot siya kay Greg at may mga pagbabanta umano itong ginawa laban sa kanya. Dahil dito, labis na nagalit si McDavid para kay Diana. Nangako siyang poprotektahan siya at tutulungan sa laban tungkol sa kustodiya ng kanilang anak. Ngunit may isang mahalagang ebidensyang lumabas sa korte. Tumistigo ang tiyahin ni Diana. Ayon sa kanya, mga 1 taon bago ang insidente, tinanong siya ni Diana kung may kakilala ba siyang taong maaaring manakot o pumatay sa kanyang asawa. Tinanong daw siya ni Diana, "Matutulungan mo ba akong makahanap ng taong papatay kay Greg?" 1 buong taon bago mangyari ang pananambang. Ipinapakita nito na hindi ito basta bigla ang desisyon o gawa ng matinding takot. Ayon sa mga taga-usig, matagal na itong pinagplanuhan ni Diana. Humingi siya ng tulong sa mga kamag-anak. Nakahanap siya ng taong handang makisangkot, si McDavid. Bumili siya ng burner phone 2 linggo bago ang insidente at maingat niyang pinili ang gabi kung kailan ito mangyayari. Ayon sa mga taga-usig, pinili ang gabing may bagong buwan upang maging mas madilim ang paligid at mas madaling makapagtago ang bumaril. Noong gabi ng ika-31 ng Agosto 2016, pinaniniwala ang dinala ni Diana si McDavid sa lugar malapit sa dirt road. Ibinaba niya ito roon. May dala si McDavid na AR-15 na rifle. Humanap siya ng pwesto sa mga kakahuyan kung saan malinaw niyang makikita ang poste ng kuryente. Pagkatapos ay naghintay siya. Bandang 10:45 ng gabi, ginamit ni McDavid ang burner phone na binili ni Diana. Tinawagan niya si Greg at nagpanggap na isang private investigator. Inanyayahan niya si Greg na pumunta sa eksaktong lugar kung saan siya nagtatago. Dumating si Greg kasama ang kanyang kaibigan na si Kovac. Ginamit ni Greg ang kanyang flashlight upang hanapin ang pakete na sinasabi sa kanya. Dahil sa ilaw, naging madaling makita ang kanyang posisyon. Doon nagpaputok si McDavid. Tumama ang bala sa ilalim ng kaliwang braso ni Greg. Kung 1 pulgada lamang ang pagitan pakanan, maaaring tumama ito sa kanyang puso. Kung nangyari iyon, maaaring doon na natapos ang buhay ni Greg sa madilim na dirt road na iyon. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Nakaligtas si Greg at ang mga ebidensyang naiwan ni Diana at McDavid ang kalaunan ay magiging dahilan ng pagbagsak ng kanilang plano. Ang mga detalyeng inilabas ng mga taga-usig sa panahon ng paglilitis ay ikinagulat ng hurado at ang ipinahayag naman ni McDavid sa kanyang sariling depensa ay tila hindi kapani-paniwala kung iisipin ang kanyang karanasan at kasanayan. Noong ika-13 ng Nobyembre 2017, humarap sina Diana Lovejoy at Weldon McDavid sa Vista Superior Court para sa hatol ng kanilang kaso. Pinamunuan ni Judge Sim Von Kalinowski ang pagdinig. Pareho nilang iginiit na wala silang kasalanan. Pinili ni Diana na huwag tumistigo sa korte. Samantala, si McDavid ay umakyat sa witness stand upang magsalita para sa sarili niyang depensa. Kapansin-pansin ang kanyang testimonya. Inamin niyang siya ang nagpaputok ng baril. Inamin din niyang siya ang bumaril kay Greg Mulvihill. Ngunit sinabi niyang hindi niya ito sinadyang patayin. Ayon sa kanya, ang layunin lamang daw niya ay takutin si Greg. Sinabi niyang tinatarget niya ang flashlight na hawak ni Greg sa kaliwang kamay, hindi si Greg mismo. Nagpaputok daw siya matapos niyang marinig ang isang sigaw na nagsasabing, "May baril ako." Ipinaalala rin ni McDavid sa hurado ang kanyang background, isang dating Marine, instruktor sa School of Infantry at isang bihasang marksman. Sinabi niya sa hurado, "Kung gugustuhin ko, kaya kong tamaan
ang isang tao sa gitnang bahagi ng katawan mula sa layo na 100 yarda nang walang problema. Binigyang diin ng kanyang abogado na si Ricky Crawford ang puntong ito. Kung talagang nais ni Weldon McDavid na pumatay, ayon sa depensa, madali niya itong nagawa dahil sa kanyang kakayahan. Ibig sabihin, hindi iyon ang kanyang intensyon. Ayon pa kay McDavid, ang buong plano raw ay para lamang subukin kung pupunta si Greg sa isang kahina-hinalang tawag sa telepono sa gabi. Kung pupunta raw si Greg sa ganitong klaseng pagkikita, maaaring gamitin iyon ni Diana bilang argumento laban sa kanya sa usapin ng kustodiya ng kanilang anak. Ngunit ibang kwento ang inilatag ng mga taga-usig. Ipinakita nila ang burner phone na binili ni Diana, ang bayad na $2,000 kay McDavid, ang cell tower data na nagpapakitang pareho silang malapit sa lugar ng insidente, ang AR-15 na replay at ang 7 basyo ng bala na natagpuan sa garahe ni McDavid. Ayon kay Deputy District Attorney Jody Breton, sinusubukan lamang ni Greg na ibalik sa normal ang kanyang buhay matapos ang mga paratang na ginawa ni Diana laban sa kanya. Magkahiwalay na ang mag-asawa mula pa noong Hulyo 2014 at nasa huling yugto na sila ng kanilang diborsyo. 3 linggo na lamang ang natitira bago matanggap ni Greg ang settlement na $100 at $20,000 mula kay Diana. Nakahanda na rin ang kasunduan na maghahati sila sa kustodiya ng kanilang anak. Ayaw ni Diana na mangyari ang alinman sa dalawang iyon. Ayon kay Bretona, si Diana ay manipulative, makasarili at labis na nakatuon sa sarili. Iginiit niya na ginamit ni Diana si McDavid sa pamamagitan ng mga maling kwento tungkol sa umano'y pang-aabuso. Pinaniwala niya si McDavid na mapanganib si Greg. At dahil dito, nahikayat niya itong tulungan siyang alisin ang problemang nakikita niya sa kanyang buhay. Nag-deliberate ang hurado ng halos kalahating araw. Pagkatapos nito, bumalik sila sa korte upang ihayag ang kanilang desisyon. Ang sumunod na pangyayari ay ikinagulat ng lahat sa loob ng silid hukuman. Bigla na lamang nawala ng malay si Diana sa mismong korte. Kalaunan ay nagkamalay siya muli bago siya inilabas ng mga paramedic gamit ang isang stretcher. Dinala siya sa ospital. Makalipas ang humigit kumulang 30 minuto, ipinagpatuloy ang pagdinig sa korte. Bakante na ang upuan ni Diana sa mesa ng depensa habang binabasa ng clerk ang mga hatol. Para kay Weldon McDavid, guilty sa conspiracy to commit murder, guilty sa attempted murder, guilty sa assault with a deadly weapon. Bagamat nahirapan ang ilang hurado na makita ang paghimatay ni Diana sa korte, nanindigan sila sa kanilang desisyon. Naniniwala silang si Diana ang kumuha kay McDavid upang patayin ang kanyang asawa at hindi nila pinaniwalaan ang paliwanag ni McDavid na ang layunin lamang niya ay barilin ng flashlight. Itinakda ang sentencing noong sa Disyembre 2017. Naalala mo ba kung paano nakaligtas si Greg? Naalala mo ba ang bala na lumampas lamang ng 1 pulgada sa kanyang puso? Ang detalyeng iyon ang tila patuloy na bumabalik sa kaso habang papalapit ang huling hatol ng hukom. Noong ika-31 ng Enero, 2018, muling humarap sina Diana Lovejoy at Weldon McDavid kay Judge Simon Kalinowski para sa kanilang sentencing. Bago ipataw ng hukom ang hatol, binigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magsalita. Pareho nilang iginiit na wala silang kasalanan. Pareho nilang itinanggi na mayroong planong bayarang pagpatay na nangyari. Naunang magsalita si McDavid. Sa kanyang pahayag sa korte, sinabi ni McDavid na may ilang bagay na sinabi tungkol sa kanya na hindi raw totoo. Maraming bagay ang sinabi tungkol sa akin na hindi naman totoo. Una sa lahat, mula sa taga-usig hanggang sa probation department, sinasabi nilang wala raw akong pagsisisi sa nangyari. Hindi iyon tama. Hindi ko intensyong barilin si Mr. Mulvihill. Humihingi ako ng paumanhin na siya ay natamaan. Nagkamali lamang ako ng tutok. Tulad ng sinabi ko noon,
Wala akong layuning pumatay. Hindi iyon ang pagkatao ko. Kung talagang gusto kong tamaan si Mr. Mulvihill sa gitna ng kanyang dibdib, malamang na mga 2 pulgada lang ang magiging pagitan ng tama. Imposibleng tumama iyon sa may kilikili mula sa layong 59 na talampakan kung iyon ang tinatarget ko. Sa totoo lang, kahit ibaling ko pa ang ulo ko, kaya ko pa ring tamaan ang target. Pagkatapos ni McDavid, si Diana naman ang nagsalita. Halos umiiyak siya habang binabasa ang kanyang pahayag. Una sa lahat, gusto kong sabihin na hindi ko kailanman ginawa iyon at hindi ko kailanman gagawin iyon. Ipinapakita ng mga record na hindi ko sinubukang hadlangan o ipagpaliban ang pagbisita ni Greg sa kanyang anak. Kahit noong panahong wala pa siyang kustodiya, hindi ko kailanman kukunin sa anak ko ang kanyang ama. Hindi ko magagawang gawin iyon. Masakit para sa akin na may mga taong naniniwala na kaya kong gawin ang ganitong bagay. Hindi ko iyon kayang gawin. Kahit natapos na ang aming relasyon ni Greg, mahalaga pa rin siya sa akin. Totoo na minahal ko siya noon at talagang nagmamalasakit ako sa kanya. At hanggang ngayon, nagmamalasakit pa rin ako kay Greg. Nagmamalasakit pa rin ako. Ngunit wala sa kanilang mga pahayag ang nakatulong sa kanilang depensa. Ipinataw ni Judge Von Kalinowski kay Weldon McDavid ang sentensya na 50 taon hanggang habang buhay sa kulungan. Siya ang nagpakawala ng bala. Ang siyang bumaril kay Greg sa madilim na dirt path. Ang eksperto sa pagbaril na nagsabing ito ay isang pagkakamali lamang. Ipinataw naman ng hukom kay Diana Lovejoy ang sentensya na 26 na taon hanggang habang buhay sa kulungan dahil sa conspiracy to commit murder at attempted murder. Si Diana ay 45 taong gulang noong siya ay nasentensyahan. Kung tatanggapin niya ang minimum na panahon, magiging 71 taong gulang siya bago siya maging karapat-dapat sa parol. Si McDavid ay 50 taong gulang at magiging 100 bago siya maging karapat-dapat sa parol. Pareho silang agad na isinailalim sa kustodiya. Sa kasalukuyan, si Diana Lovejoy ay nakakulong sa Central California Women's Facility sa Chowchilla. Noong 2024, nagsampa siya ng petisyon para sa resentencing sa ilalim ng bagong batas sa California. Ngunit tinanggihan ito ng appellate court. Ayon sa korte, natuklasan ng hurado na may personal na intensyon si Diana na pumatay. Kaya hindi siya karapat-dapat sa benepisyo ng bagong batas. Si Weldon McDavid ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa isang California State Prison. Pareho nilang iginiit ang kanilang inosensya sa mga post-conviction interviews at filings. Nakabawi si Greg Mulvihill mula sa tama ng bala. Siya ay may ganap na kustodiya ng kanyang anak. Ang bala na pumasok sa ilalim ng kanyang kilikili at lumabas sa kanyang likod ay lumampas lamang sa kanyang puso nang humigit kumulang 1 pulgada. Kung bahagyang naiiba ang tama ni McDavid, hindi nakaligtas si Greg upang magsaksi laban sa kanyang dating asawa. Ang burner phone na binili ni Diana sa Best Buy noong Agosto 15, 2016, ang AR-15 rifle na natagpuan sa garahe ni McDavid, ang tuwalya na may DNA ni McDavid, at ang testimonya ng tiyahin ni Diana na nagsabing tinanong ni Diana kung paano kumuha ng mamamatay tao 1 taon bago ang pananambang, ay nananatiling mga ebidensya na nagbigay daan upang makulong silang dalawa. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.